Kumusta po kayo? Amen. Amen. Okay. So, let's start. Naalarma ang government natin kasi kahit nagdagdag na sila ng 2 taon sa schooling, K-12, they found out na ang education sa Philippines ay nagde-deteriorate pa. Actually, they call it educational crisis. According sa 2022 Program for International Student Assessment, meron silang ginawang pag-aaral. Pinag-aralan nila ang 690,000 students sa 81 bansa. Ang Philippines ay number 6 sa pahuli. So, pang 75. Kala nyo, ha? Pang 75, dun sa 81, sa reading at sa math. Sa reading at sa mathematics. 1 plus 1. 5. Okay. Napag-alaman nila na 9 sa 10 Pilipino ay hindi makabasa at maunawaan ang simple, age-appropriate text at age 10. 10 taon, yung bagay sa kanilang babasahin, hindi nila maunawaan. Noong una, ahead tayo sa English language. Ngayon, naunahan na tayo ng Thailand at Malaysia pagdating sa English. In mathematics, hindi na tayo nalaban. We are further away. So, nag-aral sila at napag-alaman nila na ang problema ay doon sa simula, doon sa yung habang bata pa, kailangan talaga yung magandang foundation. At napag-alaman nila na medyo kailangan ayusin, pag-aralan muli ang public school, yung elementary at high school. Pero itong aking gustong bigyan ng diin. Bakit ang sukatan ng education ay reading and math? Of course, kasama ng writing doon, Kasi ito ang basic teachings. Kindly say, basic teachings. Ito ang fundamentals, ito ang elementary, ito ang simula. Kung mahina ang simula, mahina na yung susunod. Kaya sa science, tayo'y third to the last. At tayo'y last sa creative thinking. Mahirap pong unawain ang iba pang turo pag may problema sa basic teaching. Kaya mga magulang, ang inyong mga anak, kailangan ni mahusay ang pundasyon pag nagsimula ng pag-aaral. Pre-elem, elementary. Kailangan ay mahusay sila sa reading at sa math. Dahil ito ang basic teaching. Again, once more, say, please, basic teaching. Okay. Ang salita ng Diyos ay meron ding basic teachings. Na kapag hindi natin ito nakuha ng maayos, ay yung mga susunod ng mga turo ay hindi rin natin maunawaan. Hebrews 6 verse 1. So let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Surely, we don't need to start again with the fundamental importance
of repenting from evil deeds and placing our faith in God. Okay. Tumigil na daw tayo sa mga, yung lagi na lamang basic teachings tungkol kay Kristo, paulit-ulit na. Bakit daw? Tayo daw pupumunta na doon sa mga topic na magpapamature sa ating Christian growth, sa ating pag-unawa. At nasabi, siguro naman, alam ninyo na hindi natin kailangang magsimula na naman tayo doon sa mga elementary teaching, sa basic teaching. Katulad ito na yun, pag-uusapan na, ano ba yung basic teaching? Repenting from evil deeds and placing our faith in God. Yan pong way of salvation to Ang way of salvation ay basic teaching. Sinabi dito na we have to repent from evil deeds and place our faith in God. Hindi lamang tatanggapin mo si Jesus, kailangan talaga mayroong pagsisisi. Dahil ang ebidensya na ikinananampalataya kay Jesus ay may pagbabago ng buhay. Basic ito. Pag hindi natin ito naunawaan, hindi natin maunawaan ang iba pang mga turo. Ano pang mga basic teachings? Hebrews 6 verse 2. You don't need further instruction about baptism. Yung iba hindi pa naunawaan ano bang baptism. Ang baptism, ito'y paglulubog sa tubig. Ito'y ginawa rin ng Panginoong Yesus. Ito'y hindi kailangan para maligtas, pero ito'y kailangan sa pagsunod. Ito yung panlabas na manifestation o panlabas na pagpapakita kung ano nangyari sa loob. Nilubog ka sa tubig, namatay ka sa sarili, nabuhay ka maguli, bumangon ka muli. Nung una, pag ikaw ay nagpa-water baptize, markado ka na, delegado na. Meron nang magsusumbong sa iyo at noon, pinapatay ang Kristiyano. Kaya ang baptism ay napakatindi ng meaning, lalo na sa unang Kristiyano. Pero ito'y basic teaching. Ano pa ang basic teaching? You don't need further instruction about baptisms, the laying of hands. Ang laying of hands ay ginagawa kapag meron kang pinagpe-pray ng healing. Kapag nag-i-impart ka ng gift. Okay? Ano pa? The resurrection of the dead, pagkabuhay uli ng mga patay, and eternal judgment. Okay. These are basic teachings. Basic meaning, dapat sa simula pa lang ay alam na ng Kristiyano. Dapat ay itinuro sa mga bago. Ito ang pundasyon. Dapat ito'y maliwanag, clear. Ito ang simula bago pumunta sa ibang mga katuruan. Tulad ng reading, writing, and mathematics, kapag hindi ito naunawaan, hindi mo na maunawaan ang iba pang ituturo sa school. So let's talk about, actually, ang title ng session ko sa inyo ay Basic Teaching. And I pray, I think, tayo ay maraming dito. Series ito. So ang una nating pag-uusapan sa basic teaching ay ang eternal judgment. Eternal judgment. Dahil basic, ito'y malimit ituro ni Jesus noon. Dahil bilang mabuting pastol, alam ni Jesus na kailangan ito'y maunawaan ng lahat. Para mga susunod na mga ituturo niya, ibabase lamang dito. Basic, pero kailangan para magkaroon ng healthy Christian life. At ito muna ang bibigyan natin ng pansin ngayon. Eternal judgment. Kindly say, eternal judgment. Okay. Tell me, ano ang pinakapangit na lugar na alam ninyo sa Pilipinas? Ha? Kulungan. Galing talaga ni Ems. Sino sumagot? Ems, ikaw? Uy, nagtuturuan pa ang dalawa. Siya, inyo ng dalawang credit. Sa inyo na. Share na kayo. Sa nga naman. The prison in the Philippines has 165,000 person sa loob.
165,000 ang nakakulong. Again, pang-11 tayo sa pinakamadami sa buong mundo. Buong mundo na yun, ha? Lagi tayong nasa record, ano? Pag hindi nasa itaas, nasa baba. Pero, number three, sa pinaka-overcrowded na pirisuhan sa buong mundo. Overcrowded po. Sa New Bilibid Prison, mahigit 30,000 ang nakakulong, 30,700. Ang pinagkakasya sa facility na ang kasya lamang ay mahigit 6,000. 30,000? O para magka-idea kayo sa aking mga numbers na sinasabi, may ipapakita ko sa inyong picture. Yan po ang picture sa kulungan. Sinong gustong magsimula ng life group doon? Imagine ang sikip, ang init, ang amoy. Ako po'y nakapag-minister sa Batangas City Jail, sa Provincial Jail, sa Muntinlupa. Nakapag-minister ako dyan eh. May sinabi sila, ang bilis daw makahawa ng skin disease. Malimit ang skin disease sa kanila. Siyempre, magkakadikit eh. Siksikan sa pagtulog at yung mga abuse na hindi na naiikwento. Naipakita ka? Okay. Pero ang kulungang ito ay golf and country club o staycation sa hotel o vacation sa beachfront kumpara sa hell o sa impyerno. We are talking about eternal judgment here. At least sa prison, may kasama sila, nagkakausap. Di kayo mahilig makipagkwentuhan, ano? Kahit nasa loob ng church, di ka? May kilala ako na kapag nakipagkwentuhan, para siyang nalakas. Pag siya'y nakipagkwentuhan, para siyang nagkakape. Para siyang nagkaka-adrenaline. May kilala akong ganun eh. Wag mong sisimulan ng kwentuhan, pataas siya ng pataas. Nag-hyper siya. May kilala rin kayong ganon? Kung katabi mo, titigan mo. Sabihin mo'y ikaw yun. Isipin mo pag ang kasama mong ito ay kasama mo sa sasakyan. At babiyahe ka papuntang Bicol. Yung gang gusto mong tumulog, kukulbitin ka pa. Ay, pwede ka, kung dito'y may mahilig na nangungulbit, napakapangit. Subukan yung pakiramdam, kulbitin mo yung katabi mo. Huwag nga kayong mangungulbit. Kaya hindi nakikinig, bored na yan, huwag mo nang kulbitin. May kilala kayong ganon? Kasama niya? Titigan niyo. Kakatuwa itong 5 ito. Parang lahat na sinasabi ko kayo eh. Okay. At least sa prison, may kasama sila. At least sa prison, nakakasamyo sila ng hangin pag sila lumapit sa bintana na may rehas. At least sa prison, may sinag ng araw galing sa bintanang may rehas. Sa hell, sa impyerno, sobrang init. Kahit maraming nandoon, ay wala silang makakausap. Ayaw kong sabihin kayo. Hindi. Wala silang makakausap. Kahit pumunta doon at maraming nandoon, nag-iisa siya. Walang kasama. Dahil ang hell is a place of loneliness. Ang taong nandoon ay alone. Sinong mga nagsasabi? Maraming mga
pilosopo eh. Okay, pare, tuloy. Enjoy lamang. Pagdating sa impyerno, itutuloy natin ang inuman. Enjoy tayo doon. Hindi mo may enjoy ang kasalanan sa hell. No, bakit? Kasi sa hell, parurusahan ang nagkakasala. Ang dinadala sa hell ay sinusunog sa lawang apoy or lake of fire. Pero kahit may apoy sa hell, walang liwanag ang apoy doon at walang lugar na mapupuntahan na sasabihin ng taong nandoon, pupunta ko doon para kahit papaano ay makasamyo ng hangin o more comfortable o less pain. Wala, pare-pareho. Di ba dito sa lupa, kapag kayong mainit, maghahanap ka lamang ng puno, pupunta ka sa ilalim, ay nako. Sa hell, walang masisilungan ng tao doon. Kapag namatay ang sino mang tao na nireject si Jesus, pupunta siya sa pansamantalang lugar ng pagdurusa or place of torment. Ang tawag dito ay Hades. Hindi pa ito ang final destination ng mga taong hindi ligtas. Not yet. Ito ay temporary lang. Habang hinihintay ng mga taong namatay na pero hindi tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas, they have rejected Jesus. Habang hinihintay nila ang white throne judgment. Kindly say, white throne judgment. Okay, basahin ko sa inyo Revelations 20 verse 11. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. Ay, talaga pong may paghuhukom, talagang may paghuhusga. Darating ang time, huhusgahan ang mga tao. Saan siya huhusgahan? Let me continue. Revelations 20:13. The sea gave up the dead that were in it. And death and Hades, Hades yung temporaryong pinupuntahan ng mga namatay, and death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they had done. Okay. Ang mga taong namatay na walang Kristo sa puso, hindi tinanggap si Jesus sa tagapagligtas, rejected Jesus, pag namatay, pupunta sa Hades. Ang Hades ay temporary place habang hinihintay ang paghusga. Temporary pero impyerno na rin. Pinarurusahan na rin. Kaya ang tawag sa Hades ay place of torment, lugar ng pagdurusa. Ang white throne judgment, ang bawat isa doon ay huhukuman ayon sa kanilang ginawa. Kahit may nagawa kang mabuti, hindi ka pa rin lusot, hindi ka pa rin ligtas. Bakit? Kasi may ginawa kang kasalanan, nagkasala ka. At ang sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan po ay hindi yung alam lang natin na nakaburol. Yun ay paghiwalay lamang ng espiritu at kaluluwa sa katawan lupa. Ang kamatayan, pag Bible ang nagsabi, ay lugar na pupuntahan ng mga taong hindi tinanggap ang kaligtasang ino-offer ni Kristo at ito ay nagsisimula sa Hades. Ang tawag diyan ay kamatayan. Pero matapos husgahan sa white throne judgment, okay, ikaw ay nagkasala at lahat ay walang papasa doon. Lahat nangaharap sa white throne judgment, walang papasa. Paano naman po yung tumanggap kay Kristo? Hindi ka dadalhin sa Hades. Ikaw ay nasa langit. Hindi ka makakaranas ng place of torment. Hindi ka husgahan. Kasi tinanggap mo si Kristo, ang katuwiran mo ay si Kristo, ang righteousness mo ay si Kristo. Hindi mo sasabihin doon na ako po'y mabuti. Hindi na kailangan. At hindi pwede dahil ang kabutihan mo hindi sapat. Itong nasa white throne judgment, ang sasabihin nila, ang mga kabutihan nila. Hindi nila alam lahat na nando'y titimbangin, ngunit kulang. Kasi isang kasalanan, isang pagsuway, sinuway mo ng lahat.
Kaya, yung mga tao hanggang ngayon ay pinagmamalaki ang kanilang mabubuting gawa na parang ang kanilang thinking ay sila ay tatanggapin sa langit. Napakataas po ng standard ng langit. Hindi pwede yung meron ka lamang kaunting kasalanan. Kailangan walang kasalanan at walang ganon. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. O tuloy ko. The death and Hades were thrown into the lake of fire. Nako. Ang lake of fire na po ang permanente na lugar ng mga taong nireject si Jesus. The lake of fire is the second death. Yan na. Ito'y pangalawang kamatayan. Ang unang kamatayan, dinala sa Hades. Ang pangalawang kamatayan, dinala sa lake of fire. Permanente na ito. Lake of fire. Word na word pa lamang ay mapipicture na. Isipin mo ang Taal Lake. Alsin mo ang tubig, paltan mo ng apoy. Kasama doon ang mga fallen angels, kasama ang mga demonyo. Ang tawag din dito, Gehenna. Okay? Revelations 20:15. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. So kailangan ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. At ang mga nakasulat doon ay ang tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Lake of fire. Ito po ay lake na nasusunog with fire and sulfur. Ang sulfur ay asupre. Hindi ko pa masyadong naamoy ito o naalala, pero ang asupre napakabaho daw kapag nasusunog at napakainit ng level ng heat niya pag nasusunog. Now, ayon sa mga tao na nakaranas ng near-death experiences, alam niyo yon, yung mga namatay na pero na-revive uli, sila iba't ibang karanasan, may mga nakarating sa hell. Alam mo ang sabi nila, napakabaho sa hell. By the way yung mga namatay, dala nila ang kanilang senses, ang pakiramdam, dala nila ang kanilang memory sa sunod na lugar na pupuntahan, whether it be sa Hades or doon sa paradise o sa langit. Dala nilang pakiramdam nila. Sila'y nakakakita, nakakaamoy, nakakatouch, nakakarinig. At ang sabi nila, napakabaho ng hell. Kasi, yan ay kamatayan At ang sabi nila, ito'y amoy na hindi kayang tiisin. Walang salitang akma sa nararamdamang pagdurusa at takot na nararanasan dito. Walang word sa lupa na akma. Mag-isip na kayo ng word tungkol sa dusa, sa pain, sa suffering. Walang word na aakma sa pain na nararanasan ng mga taong nasa impyerno. Ito'y lugar na napakasama ang pakiramdam. Kaya kahit ang pinakamasamang tao, hindi mo na naising pumunta dito. Kahit si Hitler, ay hindi mo daw na naising mapapunta sa impyerno. Kaya yung mga taong nagsasalita ng go to hell, ay hindi naunawaan ang kanilang sinasabi. Isang kwento ng taong nakaranas ng near-death experience, taga-Caribbean. Siya'y kalhating oras na namatay. Siya'y nalunod. Itong sabi niya, mabilis siyang nahihila pababa sa madilim na lugar. Sa lupa po, walang madilim na lugar. Kahit ikay lumabas sa gabi, mayroong stars. Kahit papano may liwanag. Pag sinabing madilim, ito'y sobrang itim ng kadiliman. Dang sabi ng taong ito na naka-experience ng NDE or near-death experience, kahit ilagay niya ang kanyang kamay sa harapan ng kanyang muka, ay hindi niya makita. Siya ay nahihila pababa sa madilim na lugar na yon. Sobrang thick ang kadiliman
Ang kanyang pakiramdam, ang kadiliman ay suot niya. It is a cloth. Sobra daw takot ang kanyang nararanasan. Takot na sa lupa ay mawawala na ng malay yung tao. Pero sa hell, walang nawawala ng malay. Dala ang consciousness doon. At ang akala daw niya ay na-reach na niya ang pinakasagad na takot. Pero habang bumababa siya, ay lalong tumitindi pa ang takot, ang fear, ang torment. At sabi niya, walang ganitong uri ng takot sa lupa. Walang salita sa lupa ang makakadescribe sa uri ng takot na ito. Then sabi niya, nakakita siya ng konting ilaw, a flickering light sa ilalim. At naisip niya, hell ito. Alam niya na pupunta siya sa impyerno. At sabi niya, bakit nangyayari ito sa akin? Ako ay Christian. Woo! Ang parents niya ay committed Christians, pero siya ay napipilitan lang sumama sa church. Nakikisama lang. Again, this is basic teaching. Dapat tinuturo sa bago. Pero ang ginagawa ng marami, iniiwasan ito at sabi napaka-negative daw naman ang message. Pero ito po ay tinuturo ni Jesus sa unang makakausap niya. There is an eternal judgment. Huhusgahan sa pahuli lahat ng tao ayon sa kanilang ginawa. May 3 grupo na pupunta sa lake of fire o sa second death. May 3 grupo. Let me read it to you. Revelations 21 verse 8. But cowards who turned back from following me, following Jesus, and those who were unfaithful to me, and the corrupt and murderers and the immoral and those conversing with demons and idol worshippers and all liars, their doom is in the lake that burns with fire and sulfur. This is the second death. Okay, 3 grupo yan. Yung una, those who turn back from following Jesus. Ibig sabihin, they were in the church. At nung una yung nagsabi, Panginoong Yesus, susunod ako. Pero sa kalagitnaan ay umurong, tumalikod kay Kristo. Huwag po kayong maniniwala na once saved, always saved. Meron kang will, pwedeng i-reject si Jesus. At itong isang grupo na nasa lake of fire, tumalikod sila sa pagsunod kay Jesus. Ang second group, those who are unfaithful to Jesus, hindi tapat sa Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, itong grupong ito nasa church. At yung patatlo, ito na yon, yung mga sinabi yung mga katangian, the corrupt, the murderers, the immoral, conversing with demons, idol worshippers, mga nag-idolatry, at ang mga sinungaling. Sila po ay ginrupo na. Sila yung mga sinners talaga na hindi kailanman tinanggap si Jesus. Sila ay nagpasya na sila'y mabubuhay ayon sa kanilang gusto. They will follow their pleasure. These people are those na pupunta sa lake of fire. Tuloy natin ang kwento nung namatay, nakaranas ng hell. Pero of course, ay nabuhay na nabuhay muli para maikwento yung kanyang naranasan. Sabi niya, nakarinig siya ng mga sigaw ng mga taong sigaw ng takot at sigaw ng pinarurusahan. Ang sabi niya, siya nakarinig na ng sigaw sa lupa, pero ibang klaseng sigaw ito, nakakapangilabot. Screams. At tapos, nakaharap niya ang nilalang sa impyerno. Ito'y, kung titingnan ay parang mga monster na, pero ang kanyang pagkaka-explain ay may kaliskis na nagsasabi sa kanya, parito ka.
akin ka. Lumalaban daw siya. At mamaya pa ay nakita niya ang kanyang sarili sa hospital. Na-revive siya. Siya'y sumisigaw, takot na takot, lumalaban at kinakagat niya ang kamay ng doktor. Sa oras na iyon, pala'y nananalangin ang kanyang ina at sinasabing, Ama, kung ibibigay mo muli sa akin ang aking anak, ibibigay ko siya sa iyo ng walang hanggan. Forever. Ang taong ito ay naging minister of the gospel sa Caribbean, later sa kanyang buhay. Church, totoo ang hell. Si Jesus nung nandito, ang crowd ay sumusunod sa kanya at hell ang kinukwento niya. Samantalang tayo iniiwas natin, kwento ang hell. Negative, baka matakot, baka lumayo. Pero this is a basic teaching. Basic. Pag mali ang unawa natin dito, takala natin ay lahat ay pupunta sa langit eventually pag medyo mabait ka. Pag sumala tayo dito, sala na ang lahat na ituturo'y sala na. Mag-i-enjoy tayo sa turo ng prosperity, sa turo ng healing. Mag-i-enjoy tayo sa fellowship, pero pag sumala tayo sa basic teaching, sabi ng iba, ang hell will eventually end. May mga nagtuturo nito. May mga grupo nagtuturo nito. Pero hindi itong sinasabi ng salita. Ang sabi ng Revelations 20 verse 10, they will be tormented day and night forever and ever. Ito rin na sinabi ni Jesus mismo patungkol sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Matthew 25:46, then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Isipin mo, sa lupa, wala na tayong ginawa kundi habulin ang ating pleasure, habulin ang ating comfort. Kailangan may aircon, ayaw kong mainitan. Kailangan ako'y kakain ng almusal, tanghalian, hapunan. Ayaw kong mahirapan, ayaw kong... Samantalang hindi natin pinaghahandaan ang walang hanggan. Sa lupa, ang tao ay may katawan. At kung titingnan mo kung saan yari ang katawan mo, yari ito sa mga elemento na makikita mo rin sa lupa. Kaya ang katawan natin ay mayroong zinc, may iron, may calcium, may mga... Actually, mayroong minute amounts of gold. Basta kung anong nasa lupa, nasa katawan natin. Bakit? Nung nilalang si Adan, kumuha ang Diyos ng putik, hinugisan, at pagkatapos, hininga ng buhay, at siya'y naging buhay na kaluluwa. Ang katawan natin ay yari sa lupa. Bakit? Tayo'y tagalupa. Kaya lang ito nakilos, dahil ang ating espiritu at kaluluwa ay nasa katawan. Pag ang ating espiritu at kaluluwa ay nawala na dito sa katawan, ito'y babalik sa lupa. Okay. Sa impyerno, ang tao ay may katawan din. Ito hindi naunawaan ng iba. Akala nila, ang tao kapag namatay ay lulutang-lutang. Ang tao para maging tao, dapat laging may katawan. Ay saan kukuha ng katawan ang tao sa impyerno? Kukuha ang tao ng katawan sa material na kung saan doon yari ang impyerno. Kung ano ang material ng impyerno, yun ang katawan ng taong nandoon. Mark 9:47. And if your eye causes you to stumble, pluck it out. Kung ang mata mo ang nakakatisod sa iyo, alsin mo. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell. Ganito katindi. Si Jesus ang nagsasalita nito. Ganito katindi, kailangan pagnanasa natin na makaiwas sa impyerno. Na kung ang cause ng kasalanan ay mata, iyon ang alsin.
Of course, yun naman ay hindi literal, ano? Pinapakita lang ni Jesus kung gaano katindi dapat na effort at pagsunod ang gagawin natin. Eto ngayon, dinescribe ang hell. Mark 9:48. 2 eyes and be thrown into hell, where the worms that eat them do not die, and the fire is not quenched. May worm sa katawan ng taong nasa impyerno na patuloy na kumakain sa katawan niya at hindi namamatay. Sa natural, dito sa lupa, pag namatay ang tao, kinakain ng mga uod ang katawan hanggang maubos ito, hanggang sa ang matira ang buto. Then, mamamatay na ang worms. Sa lake of fire, hindi namamatay ang mga worms kasi hindi rin nauubos ang kinakain niya. Walang katapusan ang hell. Wala rin katapusan ang worms sa pagkain sa kanila. Napakatindi ng hell. Ito'y originally nilikha para sa devil at sa mga demonyo, hindi sa tao. Matthew 25:41. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Ang lake of fire ay inihanda sa demonyo at kay Satanas. Pero nais ng devil magsama ng marami sa kanyang eternal punishment. Hindi niya magantihan o masaktan ng Diyos, sasaktan niya ang Diyos sa pagdadala sa mga taong nilikha ayon sa wangis ng Diyos, pagdadala sa eternal punishment. Dala ng tao ang pakiramdam niya sa walang hanggan. Yung mga nagsasabing tatapusin ang buhay at nang matapos ng paghihirap, hindi totoo yun. Hindi katawan ang nakakaramdam, ang nakakaramdam ay ang kaluluwa. Dala ng taong pakiramdam niya sa walang hanggan, ramdam niya ang walang hanggang lungkot, walang hanggang dusa, walang hanggang hirap, walang hanggang uhaw, yes. Walang moisture sa langit, puro apoy. Kaya, may kinuwento si Jesus si Lazarus, yung mahirap at saka yung mayaman na namatay. At itong kwento, sabi noong namatay na mayaman, amang Abraham, kasi nakita niya si Lazarus palapitin mo naman sa akin si Lazarus. Dampian ng kanyang finger ang tubig at ilagay sa akin dila. Walang moisture sa hell. Kaya doon ay walang hanggang uhaw. Ang sabi ni Abraham, hindi makakapuntang nandyan dito, hindi makakapuntang narin diyan. Kung gano'n namang Abraham, suguin mo si Lazaro sa aking mga kapatid dahil sa style ng kanilang pamumuhay, sa lifestyle nila, pupunta rin sila dito sa impyerno. Alam mo sabi ni Abraham, nandoon na ang Bible. Kung hindi pa sila maniniwala sa salita ng Diyos, kung hindi pa sila maniniwala sa pinagsasabi din sa pulpit, kahit pa dumating o bumalik ang isang namatay at magkwento, hindi sila maniniwala. Maaring sa unang linggo, 2 linggo, ay, talaga nakakatakot, a-attend na ako. Pagka-3 linggo, limot na uli. Tuloy sa pleasure. Tuloy sa ginagawa. Ang sabi ni Abraham, nandoon na ang propeta, nandoon na ang salita ni Moses, nandoon na ang Bible. Kung hindi pa sila maniniwala, kahit pa bumalik galing sa patay, yung namatay, kahit siya'y mabuhay muli at magkwento, makukuha ang atensyon. Pero hindi doon nabubuo ang pananampalataya, kailangan sa salita. Oh, I pray. Alam ka ninyo, pag ipinipreach ko ito, if you can only, kung makikita nyo sa x-ray ang puso ko, yung gusto kong pumasok sa puso natin. Dahil kapatid, kung hindi ka natatakot sa hell, ako'y natatakot para sa'yo. Kung kaya mo pa rin tumayo, na alam mo namang nire-reject mo si Jesus,
kaya mo pa rin lumakad, kaya mo pa rin kumain, kaya mo pang gawin ang iyong buhay. Kahit hindi mo naman talaga gusto si Jesus, ako'y natatakot para sa iyo. Basic teaching. Walang hanggang gutom, walang hanggang pagod. Alam ba niyo ibig sabihin ng walang hanggan? Ang walang hanggan, hindi. Ang sabi ng Bible, nilagay ng Diyos ang eternity sa ating puso. Anong ibig sabihin? Kahit hindi mo alam, nauunawaan mo. Hindi mo may paliwanag sa isip mo, pero alam ng puso mo. Alam mo kung anong walang hanggan. Ang walang hanggan ay walang katapusan. Hindi makayang maipaliwanag ng isipan. Kaya ang sabi na lang ng isipan, hindi siguro pagdating ng araw ay mawawala ng impyerno. Ay mabait ang Diyos eh. Oo, mabait ang Diyos. Pero ang Diyos ay makatarungan. At hindi yun ang sinabi na salita. Ito'y forever, walang hanggan. Kung may magdudulot ng higit na takot at kilabot sa atin tungkol sa hell, I pray na matakot tayo dahil ang parusa ay walang hanggan. Anong ipapalit mong kasalanan sa lupa? Anong ipapalit mo sa walang hanggang pagdurusa sa impyerno? Hindi, tutuloy kong lifestyle kong ito. Ha? 20 years kang, sige, 20 years kang magsaya diyan. Anong ipapalit mo? Ang walang hanggan naman hindi naman 1,000 taon hindi naman 2,000 taon hindi naman 1,000,000 taon na pagkatapos ng 1,000,000 taon titigil. Ang walang hanggan ay walang hanggan. Ipapalit mo. At ang galing mo magsalita. As if, hindi. Love is love. Hayaang ang basic teaching na ito ay mag-motivate sa atin na sumunod kay Kristo at talikuran na ang pamumuhay sa kasalanan. Bon, may ipakita na ba natin ng kay Pacquiao? I'd seen online somewhere that you had a really special moment with God where you had a vision. And that's kind of what started where you woke up the next day and you're like, that's it, I'm done. Would you be able to tell us about that moment that you had? I'm one of the blessed people around the world because I heard the voice of God. And He showed me what is hell and what is heaven. Oh, in a dream? Oh, He showed you in a dream? He showed me the hell and heaven. Wait, hold on. Is hell forever? Oh, Is believe forever? me. Oh my gosh. If all the people saw what I saw, like the hell, nobody will go there. Nobody. Vices everything, you will stop that. Believe me, hell is forever. There's so many people there, like groaning, gnashing their teeth for the heat, like burning, like non-stop, like forever. Nobody will go there. Nobody. Mahal na mahal ng Diyos si Pacquiao. With all the money he has, with all the capability para i-enjoy ang lupa. Alam mong sabi niya na nakakuha ng attention sa akin, i-give up mo ang lahat mong bisyo. Ayaw mo mapapunta sa impyerno. Walang may gusto dito. Yung sigaw pa lamang nangilabot na siya. Kung ang kailangan ay makakita sa bisyo ng hell, pray, sige. Para lamang ikaw magpasya talaga. Nangako ang Diyos Ama na kahit nagkasala ang tao, magpapadala siya ng tagapagligtas upang sagipin ang tao. He is our Savior, Jesus Christ, na noon pa man ay sinabi na ipapanganak siya ng isang berhen. Hindi pa pinapanganak si Jesus, pinrophesy na. At sabi sa Isaiah 7:14,
Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and he will call him Emmanuel. Ang isang berhen ay magbubuntis. Wala pong nangyayaring ganito. Bakit? Sapagkat ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang kumilos para siya'y magbuntis. Ang ama ni Jesus ay ang Diyos Ama. Ang ina ay isang berhen, si Maria. Si Maria ay galing sa lahi ni Haring David. Ayon sa propesiya ay manggagaling sa lahi ni Haring David ang tagapagligtas. Kung parehong tao ang magulang ni Jesus, katulad ng sinasabi ng iba na si Jesus ay tao lamang, kung parehong tao ang magulang ni Jesus, then si Jesus ay nakuha ang nature ni Adan, alipin ng kasalanan, at hindi makakapamuhay ng hindi nagkakasala. Pero si Jesus po ay hindi lamang 100% man dahil anak siya ni Maria, siya ay 100% God dahil ang banal na Espiritu ang kumilos para magbuntis si Maria. Yun lang po ang kailangan, yun ang the only thing needed. Siya lang ang pwedeng magligtas. Isang tao, 100% na walang kasalanan. Wala po sa lupang ganun eh. Kaya kailangang mangyari ang virgin birth. Isang Diyos ang bumaba sa lupa. Jesus was 100% man and 100% God. Yes, kailangan si Jesus ay maging anak pa rin ng tao. Kasi tao ang nagkasala, at tao ang kailangang magbayad ng kasalanang iyon. Hindi pwedeng bayadan ng anghel ang kasalanan ng tao kasi ang anghel ay hindi tao. Noong si Jesus ay pumunta sa cross, kinuha niya ang lahat nating kasalanan. Ang kasalanang huhusgahan sa white throne judgment, kinuha ni Jesus lahat yon. Tumulo ang dugo ng Panginoong Hesus hanggang siya'y mamatay at binayadan ang lahat nating kasalanan. Pero, dahil nabuhay siya ng matuwid, binuhay siya ng Ama pagkatatlong araw at pinaupo sa kanyang kanang kamay. Ito'y nakita ni David noon pa man. Acts 2:30 hanggang 32. Yamang siya'y isang propeta at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga inapo ay iluluklok niya sa kanyang trono. Nangako ang Diyos kay David na ang paghahari ni David will be forever. Lahi ni David ang uupo sa trono. Si Jesus yon. Verse 31, yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang katawan ay nakakita ng kabulukan. Verse 32, ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Okay, tingnan ninyo ang ganda nito. Si Jesus ay muling binuhay. Hindi siya iniwan sa Hades. Diba sabi ko sa inyo, lahat ng namamatay na hindi tinanggap ang Panginoong Hesus ay pupunta sa temporary place, ang tawag ay Hades, habang naghihintay ng paghuhusga ng Diyos. So lahat na walang Kristo nasa Hades, ay si Jesus, oo nga hindi nagkasala, kinuha niya ang kasalanan natin. Talagang kinuha. Dahil nasa kanyang kasalanan natin, kailangan siyang pumunta sa Hades. Kasi lahat ng may kasalanan, dadalhin sa Hades. So, anong ibig sabihin nito? Si Jesus ay talagang pumunta sa impyerno para sa atin. Ang pagkakabayad ni Jesus sa ating kasalanan ay buong-buo, legit, valid, sapagkat pinarusahan ang kasalanan natin, dinala sa Hades sa katauhan ni Jesus. Nagpunta si Jesus sa Hades. Kaya pag inyong naririnig ng isang Diyos ay nagkatawang tao na matay para bayadan ang kasalanan natin,
Hindi yun basta namatay sa krus, ha? Naranasan niya ang impyerno. Isang Diyos, nakasimula-simula ay walang kasalanan, buong buo, punong-puno ng luwalhati, iniwan ang pagiging Diyos, kinuha ang pagiging tao, at hindi lang kinuha ang pagiging tao, binayadan ng kasalanan ng tao. Sa impyerno. Pero itong pagkakaiba, dahil si Jesus naman ay walang kasalanan, kinuha lang yung kasalanan natin. At dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, which is Hades, matapos siyang pumunta doon, sabi niya, Satanas, bayad na. Bayad na. Hindi mo na pwedeng makuha ang mga taong sasampalataya sa akin at dadalhin mo sa impyerno. Hindi na. Binayadan ko ang kasalanan nila. Wala kang karapatan. Kung yung mga taong nagkasala ay pumunta sa impyerno at sinabi noong monster na may kaliskis at sinabi, akin ka, ito naman ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa lahat na nanampalataya sa Kanya, akin sila, walang makakakuha sa kanila. Walang makakaranas ng impyerno sa mga taong ibinigay ang buhay nila kay Jesus. Walang makakaranas ng impyerno sa mga taong nagtiwala sa Panginoong Hesus. Wala nang ibang paraan, wala nang ibang tagapagligtas, wala ka nang ibang matatawagan. Si Jesus lamang ang namatay para bayadan ng kasalanan natin. Alam ganin yung tayo ay nakatira sa church age. Tayo po ay nasa church age. Anong ibig sabihin? Matatapos po ito. Tayo po ay nabubuhay sa period of time na ang biyaya ay masagana. Natatanggapin mo lamang ang Panginoong Yesus, magsisisi sa kasalanan, ibibiyayaan ka na ikaw ay maging anak ng Diyos. Pero matatapos ito. Kailan? Pagbalik ng Panginoong Yesus, babalik siya. Lahat pong nakikita ninyo dito sa mundo ay nagpapatunay lamang na hinug na sa pagbalik ng Panginoong Yesus. Lahat ng mga technology na noong nakita ni John ay hindi niya maipaliwanag sa Revelation, pinapaliwanag niya alon sa kanyang pagkaalam, ang sabi niya, there will be sword with fire. Hindi pa siya nakakakita ng Armalite eh. Sabi niya, nakakakita ako ng mga locust na yari sa bakal. Locust daw. Yari sa bakal, di helicopter. Nakakakita ako ng fiery arrows from the sky. Di kayo missiles. Ipinakita ng Diyos kay John ang end times. Sa panahong hindi nauunawaan ni John, kaya kanya lamang dinescribe ayon sa pagkaunawa niya. Sa huling panahon, lalaganap ang karunungan. Sa kayo nakakita, isang pindot lamang ninyo, ay alam ninyo kung anong gusto nyong itanong. Darating ang panahon, hindi na makakabili at makakapagbili kung walang tatak ng Antichrist. Alam ba ninyo yung technology ngayon nandito na? AI? Dadating ang araw, there will be one government, one currency. Lahat ng technology ready na. Jesus can come back mamaya. Pero ang sabi ng Bible, walang may alam ng takdang panahon. Walang may alam ng araw at oras. Pero we can see the season. Kaya natin tingnan ang season. Hindi natin alam ang eksakto, pero pwede natin tingnan ang panahon. Kaya yung iba hindi makapigil sa pag-compute. Alam niyo yung 7 days, ano? Basta kinuwenta nila, ano? Sa ibang pagkakataon ko ikukwento. May nagsasabi na sa 2030, di kay 2025, ay, 5 taon na. Abay, magpakasal ka na. May nagsasabi namang 2075. Kung ano man to, ang maliwanag na sinabi ng Bible, walang may alam ng mismong oras at araw.
Pero ito dapat ang iyong isipan. Ikaw dapat ay laging handa. Dahil kung hindi man dumating ang Panginoong Hesus, ay pwede naman tayo mamatay. Haharap pa rin tayo sa Diyos. Dapat laging handa. Kung yung passion mo lamang sa politiko, ilagay mo sa passion kay Kristo, madaming maboborn again sa mga post mo. Tama na ang pagpo-post ha. Kita ko ang mga post nyo. Ano kang sisipag? Kilalaga kayo ng mga pinopost nyo. Pag nakasalubong nyo, hindi kayo babatiin. Si Jesus na namatay para sa iyo, siya ang paglingkuran mo. Nakakatakot ang impyerno para isugal ang buhay. Kung hindi ka sigurado na ligtas ka, siguraduhin mo na. Itakwil na natin ang buhay na self-centered, focus sa sarili. Isuko natin ang ating buhay sa paghahari ni Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 10:28, don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul. Fear only God, who can destroy both soul and body in hell. Basic teaching. Fundamental. Elementary. Tinuturo sa bago. Hindi iniiwas ni Kristo. Oh, I pray, kung hindi ka talaga sigurado sa iyong kaligtasan, kung hindi mo pa talaga tinatanggap si Jesus na iyong tagapagligtas, at kung ano-ano pa ang iyong inuuna, I pray, magpasya ka na. Hindi mo hawak ang bukas. At maglingkod ka na sa Diyos. Sa susunod na linggo, pag-uusapan naman natin ay langit. Kung ikaw ay takot na takot ngayon, sa linggo, makikita mo kung ano naman ang inihanda ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Look at me, please. Walang makikipag-usap sa katabi. Ito'y ilang beses mo nang ginawa. Pero ngayon, please, tatanggapin mo ang Panginoong Hesus ng totoo. Hindi ko ikaw kayang iligtas, ha? Hindi ka kayang iligtas ng iyong anak o ng iyong asawa. Si Jesus lamang. Huwag kang matatakot ng pagbibigay mo ng buhay kay Kristo. Huwag kang matakot na sabihin ni Kristo ay akin na ang buhay mo. Dahil kapag hindi si Kristo ang nagsabi noon, yung demonyo ang magsasabi. Pipili ka ngayon. Dahil ang buhay mo'y hindi mo hawak. Pipili ka ngayon. Dahil ang nakasalalay dito'y walang hanggan. Close your eyes. Hindi na kita patatayuin. Let this be the moment na kung hindi ka sigurado noon, ngayon siguraduhin mo na. Sabihin mo, aking Ama, ayaw ko pong mapapunta sa impyerno. Ayaw ko na rin pong ako ay mahuhusgahan sa aking mga gawa. Pinagsisisihan ko na po ang aking mga kasalanan.
tulungan po ninyo akong ito'y maitakwil ko na talaga sa buhay ko. Panginoong Hesus, tinatanggap kita. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang Panginoon ng buhay ko. Panginoong Hesus, ako'y iyo. Ako na lang mananalangin. O Panginoon Diyos, biyayaan mo ang lahat na nandito, na nag-pray. Tulungan mo kaming lahat na talagang maging totoo na sa aming puso ang aming sinabi. Hindi na lamang basta salita, kundi tunay na. Ama, iligtas mo lahat ng naabot ng mensaheng ito. Iligtas mo lahat, Ama. Ako po'y nagsusumamot, ako po'y humihingi sa iyo, Panginoon, na walang isa man sa mga nakarinig ng mensaheng ito ang iyong bibitawan. Sa halip, Panginoon, ay walang humpay mong ipapaalala sa kanila ang iyong pag-ibig. I dedicate them to you, Lord God. Lahat ng JA1 Rosario, lahat ng nakakarinig ng mensaheng ito, I dedicate them all to you. Ang aming mga kamag-anak, ang aming pamilya, ang aming mahal sa buhay, ang aming kaibigan. Lord, iligtas mo silang lahat. This I pray in Jesus' name.